Ang Mahiwagang Samurai Bahagi 1. Sa gitna ng mga luntiang kagubatan at bulubunduking lupain ng sinaunang Japan, kung saan ang mga puno ay nagkukwentuhan sa hangin at ang mga ilog ay dumadaloy ng malinaw na tubig, nagsimula ang isang alamat tungkol sa isang mahiwagang samurai. Siya ay kilala lamang bilang ang Mahiwagang Samurai, isang alamat na nagpapaikot-ikot sa mga nayon at bayan. Siya ay isang mandirigma na may kakaibang mga kakayahan, isang malakas na espada, at isang puso na puno ng karangalan. Ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga gawa ng kabayanihan, kung paano niya niligtas ang mga inosente mula sa mga masasamang tao, at kung paano niya napanatili ang kapayapaan sa lupain. Ngunit ang Mahiwagang Samurai ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, kung sino siya talaga, o kung bakit siya naglalakbay sa lupain. Ang tanging bakas na naiwan niya ay ang kanyang mga gawa, ang kanyang espada, at ang kanyang alamat. Isang araw, sa isang maliit na nayon na tinatawag na Socorro, nagsimulang kumalat ang takot. Isang grupo ng mga bandido, na pinamumunuan ng isang malupit na lalaki na nagngangalang Keito, ay nagsimulang mang-aapi sa mga tao. Kinuha nila ang kanilang mga ari-arian, pinatay ang kanilang mga mahal sa buhay, at nagdala ng kaguluhan sa nayon. Ang mga tao ng Socorro ay desperado. Wala silang magawa upang labanan ang mga bandido. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, nagdasal sila sa Mahiwagang Samurai, umaasa na darating siya upang iligtas sila. At sa isang iglap, dumating siya. Ang Mahiwagang Samurai ay lumitaw mula sa mga anino, ang kanyang espada ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga bandido. Si Keito, ang pinuno ng mga bandido, ay nagalit. Hindi niya inaasahan na darating ang Mahiwagang Samurai. "Sino ka?" tanong ni Keito. "Ako ang tagapagligtas ng mga inosente," sagot ng Mahiwagang Samurai. "At ikaw, Keito, ay isang kriminal na dapat parusahan." Ang labanan ay mabangis. Ang Mahiwagang Samurai ay nakipaglaban ng may tapang at kasanayan. Ang kanyang espada ay sumasayaw sa hangin, at ang mga bandido ay nagsimulang magbagsakan. Si Keito ay nagalit. Sinubukan niyang patayin ang Mahiwagang Samurai, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakarating. Ang Mahiwagang Samurai ay masyadong mabilis, masyadong malakas. Sa huli, natalo si Keito. Ang kanyang mga bandido ay tumakas, at ang bayan ng Socorro ay ligtas na muli. Ang Mahiwagang Samurai ay naglaho sa mga anino, at ang mga tao ng Socorro ay nagpasalamat sa kanyang kabayanihan. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang alamat ng Mahiwagang Samurai ay patuloy na kumakalat sa lupain, nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan at takot sa mga masasamang tao. Ang Mahiwagang Samurai Bahagi 2. Ang alamat ng Mahiwagang Samurai ay patuloy na kumakalat sa buong lupain. Ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga gawa ng kabayanihan, kung paano niya niligtas ang mga inosente mula sa mga masasamang tao, at kung paano niya napanatili ang kapayapaan sa lupain. Ngunit ang Mahiwagang Samurai ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, kung sino siya talaga, o kung bakit siya naglalakbay sa lupain. Ang tanging bakas na naiwan niya ay ang kanyang mga gawa, ang kanyang espada, at ang kanyang alamat. Sa isang nayon na tinatawag na Hanami, isang grupo ng mga mangangalakal ang naghahanda para sa isang malaking paglalakbay. Ang kanilang karga ay puno ng mga mamahaling kalakal, at ang kanilang ruta ay dumadaan sa isang mapanganib na kagubatan na kilala bilang kagubatan ng mga anino. Ang mga mangangalakal ay natatakot. Ang kagubatan ng mga anino ay tahanan ng mga masasamang espiritu at mga halimaw. Maraming mga mangangalakal na naglakbay sa kagubatan ang hindi na nakabalik. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, nanalangin sila sa Mahiwagang Samurai, umaasa na darating siya upang iligtas sila. At sa isang iglap, dumating siya. Ang Mahiwagang Samurai ay lumitaw mula sa mga anino, ang kanyang espada ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa mga masasamang espiritu. "Huwag kayong matakot," sabi ng Mahiwagang Samurai. "Ako ang inyong tagapagligtas." Ang Mahiwagang Samurai ay nanguna sa mga mangangalakal sa pamamagitan ng kagubatan ng mga anino. Ang kanyang espada ay nag-iilaw sa kanilang daan, at ang kanyang presensya ay nagtataboy sa mga masasamang espiritu. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang isang malaking halimaw. Ang halimaw ay may matatalas na kuko at ngipin, at ang mga mata nito ay naglalabas ng pulang liwanag. Ang mga mangangalakal ay natakot. Ngunit ang Mahiwagang Samurai ay hindi nag-atubiling. "Huwag kayong matakot," sabi niya. "Ako ang makakalaban sa halimaw." Ang Mahiwagang Samurai ay nakipaglaban sa halimaw ng may tapang at kasanayan. Ang kanyang espada ay sumasayaw sa hangin, at ang mga pag-atake ng halimaw ay hindi nakarating sa kanya.
Sa huli, natalo ang halimaw. Ang mga mangangalakal ay nagpasalamat sa mahiwagang samurai at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ang mahiwagang samurai ay naglaho sa mga anino at ang mga mangangalakal ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang alamat ng mahiwagang samurai ay patuloy na kumakalat sa lupain, nagdadala ng pag-asa sa mga nangangailangan at takot sa mga masasamang tao. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang mahiwagang samurai bahagi 3. Ang alamat ng mahiwagang samurai ay patuloy na kumakalat sa buong lupain. Ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga gawa ng kabayanihan, kung paano niya niligtas ang mga inosente mula sa mga masasamang tao, at kung paano niya napanatili ang kapayapaan sa lupain. Ngunit ang mahiwagang samurai ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, kung sino siya talaga, o kung bakit siya naglalakbay sa lupain. Ang tanging bakas na naiwan niya ay ang kanyang mga gawa, ang kanyang espada, at ang kanyang alamat. Sa isang malaking lungsod na tinatawag na Kyoto, isang grupo ng mga kriminal ang nagplano ng isang malaking pagnanakaw. Ang kanilang target ay ang palasyo ng emperador, kung saan nakaimbak ang mga mamahaling hiyas at ginto. Ang mga kriminal ay maingat na nagplano ng kanilang pag-atake. Alam nila na ang palasyo ay mahigpit na binabantayan ng mga gwardya, at ang mga pader nito ay mataas at matibay. Ngunit nagkaroon sila ng isang lihim na armas, isang mapa na nagpapakita ng isang lihim na daanan sa palasyo. Ang daanan ay hindi alam ng mga gwardya, at ito ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Ang mga kriminal ay nagsimulang kumilos. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, sinimulan nilang ipatupad ang kanilang plano. Ngunit hindi nila alam na ang mahiwagang samurai ay nasa paligid. Ang mahiwagang samurai ay nakarinig ng mga balita tungkol sa plano ng mga kriminal. Alam niya na ang palasyo ay nasa panganib, at alam niya na kailangan niyang kumilos. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, ang mahiwagang samurai ay naglakad patungo sa palasyo. Ang kanyang espada ay kumikinang sa liwanag ng buwan, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Ang mga kriminal ay nagsimulang makaramdam ng takot. Alam nila na may isang tao na nakakaalam ng kanilang plano. Ang mahiwagang samurai ay naglakad sa lihim na daanan. Alam niya na ang mga kriminal ay naghihintay sa loob. Ang labanan ay mabangis. Ang mahiwagang samurai ay nakipaglaban ng may tapang at kasanayan. Ang kanyang espada ay sumasayaw sa hangin, at ang mga kriminal ay nagsimulang magbagsakan. Ang mga kriminal ay nagulat sa lakas ng mahiwagang samurai. Hindi nila inaasahan na makakaharap sila ng isang mandirigma na kasing lakas niya. Sa huli, natalo ang mga kriminal. Ang kanilang plano ay nabigo, at ang palasyo ay ligtas. Ang mahiwagang samurai ay naglaho sa mga anino, at ang mga tao ng Kyoto ay nagpasalamat sa kanyang kabayanihan. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang mahiwagang samurai bahagi 4. Ang alamat ng mahiwagang samurai ay patuloy na kumakalat sa buong lupain. Ang mga tao ay nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga gawa ng kabayanihan, kung paano niya niligtas ang mga inosente mula sa mga masasamang tao, at kung paano niya napanatili ang kapayapaan sa lupain. Ngunit ang mahiwagang samurai ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, kung sino siya talaga, o kung bakit siya naglalakbay sa lupain. Ang tanging bakas na naiwan niya ay ang kanyang mga gawa, ang kanyang espada, at ang kanyang alamat. Sa isang liblib na nayon sa paanan ng isang bulkan, isang grupo ng mga mangkukulam ang nagplano ng isang malaking kasamaan. Ang kanilang layunin ay upang gisingin ang isang sinaunang demonyo na nakakulong sa ilalim ng bulkan. Ang mga mangkukulam ay nagtitipon ng mga sinaunang artifact at nagsagawa ng mga ritual upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Alam nila na ang paggising ng demonyo ay magdadala ng kaguluhan sa lupain, ngunit hindi sila nag-aalala. Naniniwala sila na sila ang magiging mga pinuno ng bagong mundo. Ngunit hindi nila alam na ang mahiwagang samurai ay nasa paligid. Ang mahiwagang samurai ay nakarinig ng mga balita tungkol sa plano ng mga mangkukulam. Alam niya na ang lupain ay nasa panganib, at alam niya na kailangan niyang kumilos. Sa gitna ng kaguluhan ng nayon, ang mahiwagang samurai ay naglakad patungo sa bulkan. Ang kanyang espada ay kumikinang sa liwanag ng buwan, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Ang mga mangkukulam ay nagsimulang makaramdam ng takot. Alam nila na may isang tao na nakakaalam ng kanilang plano. Ang mahiwagang samurai ay naglakad sa loob ng bulkan. Alam niya na ang mga mangkukulam ay naghihintay sa loob. Ang labanan ay mabangis. Ang mahiwagang samurai ay nakipaglaban ng may tapang at kasanayan. Ang kanyang espada ay sumasayaw sa hangin, at ang mga mangkukulam ay nagsimulang magbagsakan. Ang mga mangkukulam ay nagulat sa lakas ng mahiwagang samurai. Hindi nila inaasahan na makakaharap sila ng isang mandirigma na kasing lakas niya.
Sa gitna ng labanan, ang mahiwagang samurai ay nakaharap sa pinuno ng mga mangkukulam. Ang pinuno ay isang matandang babae na may malakas na kapangyarihan. Ang labanan ay matindi. Ang mahiwagang samurai ay nag-iingat sa kanyang mga pag-atake, at ang pinuno ng mga mangkukulam ay gumagamit ng kanyang mahika upang iwasan ang kanyang mga atake. Sa huli, natalo ang pinuno ng mga mangkukulam. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala, at ang kanyang mga plano ay nabigo. Ang mahiwagang samurai ay naglaho sa mga anino, at ang lupain ay ligtas na muli. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling